Si Maria Crisel Elise Hoson Dico, o kilala sa pangalan na Elise Hoson, ay ang nag-iisang anak ng isang anesthesiologist na single mother at estranged father. Nag-aral siya sa Bataan Montessori School sa kanyang mga taon sa elementarya. Sa murang edad na 7, sumali si Elise sa iba't ibang mga pag-arte at pag-awit ng mga workshop kung saan siya ay itinuturing na mahiyain. Kalaunan ay lumipat ang pamilya ni Elise mula sa Pilipinas patungo sa Estados Unidos at nanirahan doon ng ilang taon. Nag-aral siya sa Income High School sa kanyang mga taon sa high school sa Sacramento, California. Sa paglipat pabalik sa Maynila, ginamit niya ang bagong natagpuan na kumpiyansa at ganap na hinabol ang kanyang pagnanasa sa pag-arte. Sa edad na 16, siya ay naging isa sa poll ng ABS-CBN ng mga artista ng Star Magic at siya ay nag-enroll sa Quezon City Science High School na nagtapos with honors. Nag-aral din siya ng AB Fashion Design and Merchandising sa De La Salle College of St. Benilde. Ang kanyang interes para sa fashion ay naiimpluwensyahan ng mga gawa ni Alexander McQueen. Ang kanyang biggest break sa industriya ng libangan ay ang kanyang McDonald's Philippines TV ad noong 2016. Ang kampanya ng fast food chain na, tuloy pa rin, ay nagtaguyod ng konsepto ng pag-welcome ng pagbabago at paglipat ng pasulong pagkatapos ng isang heartbreak upang sa huli ay maging isang mas malakas at mas malayang individual. Dahil sa na-relatable na, hugot, na apela, ang ad ay naging viral sa buong mundo. Sa parehong taon, si Elise ay naging bahagi ng Lucky Group of Housemates sa reality TV series na Pinoy Big Brother, Lucky Season 7. Si Elise Hoson ay nakipagsapalaran sa iba't ibang mga negosyo. Sa pag-asang magkaroon ng isang libangan na trabaho sa labas ng showbiz, sinimulan ni Elise ang isang resto bar na tinatawag na Bites by Stylist kung saan sila ay pangunahing nagsisilbi ng mga cheesecakes ng iba't ibang mga lasa. Ang sangay ay matatagpuan sa Mandaluyong City. Ang resto bar na nakatuon sa mga American dishes, na may mga recipe na personal na pinagsama ni Elise at ng kanyang ina. Gayunpaman, kinailangan nilang isara noon ang establishment at nagpa siya na mag-online selling. Inilunsad din niya ang beauty business Lunch Break Beauty. Pati ang isang tatak ng alahas na tinatawag na Felizia kasama ang kanyang kasosyo na si McCoy De Leon. Bilang karagdagan, nagpahayag siya ng interes at nag-save para sa iba pang mga pakikipagsapalaran sa negosyo. Noong 2018, ibinahagi ni Elise Hoson sa kanyang pinakabagong pagpasok sa blog na ang kanyang pamilya ay lumipat na sa condominium na binili niya. Ang naitala ng aktres kung paano niya tinulungan ang pag-renovate ng kanilang bagong tahanan at ibinahagi ang ilan sa mga pagsasakatuparan along the way. Pangarap na niya na magkaroon ng bahay para sa kanya at sa pamilya. Ngayon ay baka na mayroon na din siyang sariling bahay at hindi na sa condominium nakatira gaya sa nakikita sa kanyang mga post sa Instagram na napakagandang bahay. May mga sasakyan din ang actress, nakita din ito na sakay ng isang Kia Soul Auto. Bilang isang matagumpay na actress, si Elise ay may tinatayang net worth na nagkakahalaga ng humigit kumulang na $2 million, o 113 million pesos. Ang kanyang karera sa industriya ng entertainment, kasama ang venture sa mga negosyo at investment ay nag-ambag sa kanyang kahanga-hangang tagumpay sa pananalapi. Ang kanyang kakayahang umangkop bilang isang tagapalabas ay nagpapatibay sa kanyang katayuan bilang isang tumataas na bituin sa industriya ng entertainment sa Pilipinas. Sa paglipas ng mga taon, si Elise ay gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili. Siya ay nagbida sa mga serye at lumitaw sa mga reality show. Kilala rin siya sa publiko para sa kanyang mga relasyon, na lumikha ng isang karera sa labas ng YouTube at Instagram kung saan siya ay binabayaran para sa mga promo at pakikipagtulungan. Matagumpay na na-leverage ni Elise ang kanyang mga talento at karisma sa parehong industriya ng libangan at fashion, na lumilikha ng isang malakas na personal na tatak at nakikipag-ugnayan sa isang malaking madla sa iba't ibang mga platform na lalong nakakadagdag sa kanyang net worth.